Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang prinsipeng nagngangalang Solomon. Siya ang anak ni Haring David, isang matapang at matalinong hari. Mula pagkabata, kitang-kita na ang pambihirang talino ni Solomon. Mahal na mahal siya ng kanyang amang si Haring David at nakita nito sa kanya ang potensyal na maging isang dakilang pinuno. Nang tumanda na si Haring David, ipinatawag niya si Solomon. Sinabi niya, "Anak ko, malapit na akong pumanaw. Ikaw ang papalit sa akin bilang hari ng Israel. Mamuno ka ng may takot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos at maging makatarungan ka sa lahat ng iyong nasasakop." Nangako si Solomon na gagawin niya ang lahat ng bilin ng kanyang ama. Hindi nagtagal, pumanaw si Haring David at si Solomon na nga ang naging bagong hari. Isang gabi, habang si Solomon ay natutulog, nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang panaginip. Tinanong ng Diyos si Solomon, "Ano ang nais mong hilingin sa akin? Ibibigay ko ito sa iyo." Sa halip na humingi ng kayamanan, mahabang buhay o tagumpay laban sa mga kaaway, isang pambihirang bagay ang hiniling ni Solomon. Sabi niya, "Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pusong maunawain upang makapamuno ako sa inyong bayan ng may karunungan at upang makilala ko ang pagkakaiba ng tama sa mali." Natuwa ang Diyos sa hiling ni Solomon dahil hindi siya humingi ng para sa sarili niya kundi para sa kapakanan ng kanyang mga tao. Sinabi ng Diyos, "Dahil ito ang iyong hiniling at hindi kayamanan o kapangyarihan, bibigyan kita ng karunungang walang kapantay. Walang sino man bago sa iyo o pagkatapos mo ang magkakaroon ng ganitong talino. At bilang bonus, bibigyan din kita ng kayamanan at karangalan na hindi mo hinihiling." Nagising si Solomon na puno ng pasasalamat. Hindi nagtagal, nasubok agad ang kanyang bagong bigay na karunungan. Isang araw, 2 babae ang humarap sa kanya sa korte. Nag-aagawan sila sa isang sanggol. Sabi ng unang babae, "Mahal na hari, kami po ay nakatira sa iisang bahay. Pareho kaming nanganak. Isang gabi, habang kami ay natutulog, aksidenteng nadaganan ng babaeng ito ang kanyang sanggol at namatay. Kinuha niya ang aking buhay na sanggol at ipinalit ang kanyang patay na anak habang ako'y mahimbing na natutulog." Sumagot naman ang pangalawang babae, "Hindi po totoo yan. Ang buhay na sanggol ay sa akin at ang patay ang sa kanya." Nagpatuloy sila sa pagtatalo sa harap ng hari. Ang lahat sa korte ay naghihintay kung ano ang gagawin ni Haring Solomon. Paano niya malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Biglang nagsalita ang hari, "Bigyan ninyo ako ng isang espada." Nagulat ang lahat. Iniyawat ng isang kawalang espada kay Solomon. "Ngayon," sabi ng hari, "hatiin ninyo sa gitna ang buhay na sanggol at ibigay ang kalahati sa bawat isa sa kanila." Napasigaw sa takot ang unang babae, ang tunay na ina. "Huwag po, mahal na hari. Huwag ninyong saktan ng bata. Ibigay niyo na lang siya sa kanya, basta't huwag lang siyang mamatay." Ngulit ang pangalawang babae ay pumayag. "Mabuti pa nga hatiin na lang para walang makuha sa aming dalawa." Sa sandaling iyon, alam na ni Haring Solomon ang katotohanan. Itinuro niya ang unang babae at sinabi, "Ibigay sa kanya ang sanggol. Huwag ninyo siyang saktan. Siya ang tunay na ina." Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kayang tiisin na makitang masaktan ang kanyang anak kahit pa mapunta ito sa iba. Namangha ang buong kaharian sa hatol ni Haring Solomon. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang pambihirang karunungan sa buong lupain at maging sa mga karatig bansa.
Dahil sa kanyang talino, umunlad ng husto ang kaharian ng Israel sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dumating ang mga tao mula sa iba't ibang dako para lamang makinig sa kanyang mga salita at humingi ng payo. Isa sa mga pinakamatanyag na panauhin ay ang Reyna ng Sheba, isang makapangyarihang reyna mula sa isang malayong lupain. Narinig niya tungkol sa karunungan ni Solomon at naglakbay siya dala ang maraming regalo para subukin ito. Naghanda ang Reyna ng Sheba ng maraming mahihirap na tanong at bugtong, ngunit lahat ng ito ay nasagot ni Solomon ng walang kahirap-hirap. Walang anumang tanong na hindi niya kayang sagutin. Namangha ang Reyna hindi lang sa kanyang talino, kundi pati na rin sa ganda ng kanyang palasyo, sa dami ng kanyang lingkod, at sa kaayusan ng buong kaharian. Sabi ng Reyna kay Solomon, "Ang mga narinig ko sa aking bayan ay totoo, ngunit ang nakita ko ngayon ay higit pa sa aking inaasahan. Higit pa sa kalahati ang hindi na isalaysay sa akin. Mapalad ang iyong mga tao, at mapalad ang iyong mga lingkod na laging nakakarinig ng iyong karunungan." Umalis ang Reyna ng Sheba na puno ng paghangha at nag-iwan ng maraming ginto at mamahaling pampalasa sa regalo. Isa sa mga pinakamadakilang proyekto ni Haring Solomon ay ang pagpapatayo ng isang napakagandang templo para sa Diyos sa Jerusalem. Ito ay isang pangarap ng kanyang amang si Haring David na hindi natupad. Sa loob ng 7 taon, ang pinakamahuhusay na manggagawa at ang pinakamagagandang materyales tulad ng kahoy ng sedra mula sa Lebanon at purong ginto ang ginamit upang itayo ang templo. Nang matapos ang templo, ito ay naging isa sa pinakamagandang istruktura sa buong mundo. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang para ialay ito sa Diyos. Nanalangin si Solomon sa harap ng buong bayan, "Panginoon, sana po ay dinggin ninyo ang mga panalangin na iaalay sa lugar na ito. Patawarin niyo po ang inyong bayan kapag sila'y nagkasala at nagbalik loob." Mula noon, ang templo sa Jerusalem ay naging sentro ng pagsamba para sa mga Israelita. Si Haring Solomon ay hindi lang talino, sumulat din siya ng maraming kasabihan o proverbs at mga awit. Ang mga sinulat niya ay puno ng aral tungkol sa buhay, tamang pag-uugali, at pagmamahal sa karunungan. Hanggang ngayon, marami sa mga kasabihan niya ay binabasa pa rin sa aklat ng mga kawikaan sa Biblia. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay at karunungan, sa paglipas ng panahon, si Haring Solomon ay nagsimulang makalimutan sa mga bilin ng Diyos at ng kanyang ama. Nag-asawa siya ng maraming babae mula sa ibang mga bansa na sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagmamahal niya sa kanila, hinayaan niyang magtayo sila ng mga altar para sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa huli, siya mismo ay nagsimula na ring sumamba sa mga ito. Dahil dito, naggalit ang Diyos kay Solomon. Sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka naging tapat sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, babawiin ko sa iyo ang kaharian. Ngulit dahil sa pagmamahal ko sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin sa panahon ng iyong pamumuno. Gagawin ko ito sa panahon ng iyong anak. Ngunit hindi ko babawiin ang buong kaharian. Mag-iiwan ako ng 1 tribo para sa iyong anak." At ganoon nga ang nangyari. Pagkatapos mamatay ni Haring Solomon, ang kaharian na pinaghirapan niyang itatag ay nahati sa 2. Ang kwento ni Haring Solomon ay nagtuturo sa atin ng maraming mahalagang aral. Ipinapakita nito ang halaga ng karunungan kaysa sa kayamanan. Ipinapakita rin nito na kahit ang pinakamatalinong tao sa mundo ay maaaring magkamali kapag tinalikuran niya ang tamang daan. Ang tunay na karunungan ay hindi lang tungkol sa dami ng alam, kundi sa pagkakaroon ng pusong marunong sumunod at gumalang sa mga aral na tama.
Noong unang panahon, pagkatapos ng malaking baha, iisa lang ang wika ng lahat ng tao sa buong mundo. Dahil pare-pareho ang kanilang salita, madali silang magkaintindihan at magtulungan. Ang mga tao ay naglakbay mula sa silangan at nakarating sa isang malawak na kapatagan sa lupain ng Shinar. Doon, nagpasya silang manirahan. Nag-usap-usap sila at sinabi, "Halina kayo, gumawa tayo ng mga tisa at lutuin natin itong mabuti para tumigas." Kaya gumamit sila ng tisa bilang bato at alkitran bilang semento. Talagang nagkakaisa sila sa kanilang mga gawain. Pagkatapos, isang araw, may naisip silang isang napakalaking proyekto. "Tara na! Magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na abot hanggang sa langit. Sa ganitong paraan, magiging tanyag ang pangalan natin at hindi na tayo magkakawatak-watak sa buong daigdig." Gusto nilang maging sikat at manatili sa isang lugar. Nagsimula silang magplano at magtrabaho ng buong sigasig. Araw-araw, abala ang lahat sa pagtatayo ng tore. Ang mga bata, matatanda, lalaki at babae ay may kanya-kanyang gawain. Ang ilan ay gumagawa ng tisa, ang iba ay naghahalo ng semento, at ang iba naman ay nag-aangat ng mga materyales pataas. Unti-unti, tumataas ang tore. Kitang-kita mula sa malayo ang kanilang ginagawa. Ipinagmamalaki nila ang kanilang lakas at pagkakaisa. Pakiramdam nila ay kaya nilang gawin ang kahit ano. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Nakita niya ang kanilang pagkakaisa, ngunit nakita rin niya ang kanilang intensyon. Ang pagtatayo ng tore ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang sariling karangalan. Ang kanilang pagmamataas ay lumalaki kasabay ng pagtaas ng tore. Sinabi ng Panginoon, "Sila ay iisang bayan at may iisang wika. Ito pa lang ang simula ng kanilang mga ginagawa. Sa ganitong paraan, walang magiging imposible sa kanila sa lahat ng kanilang binabalak gawin. Hindi ito maganda dahil nakakalimutan na nila ako, ang kanilang manlilikha." Kaya, nagpasya ang Panginoon na gumawa ng paraan. Sinabi niya, "Halina, bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." At niyan nga ang nangyari. Bigla na lang, habang sila ay nagtatrabaho, nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika. Ang isang manggagawa ay humihingi ng tisa, ngunit ang ibinibigay sa kanya ay tubig. Ang isa ay nagsasabing iangat ang isang biga, ngunit ang naiintindihan ng katrabaho niya ay ibaba ito. Nagsimula ang malaking kaguluhan. Hindi na sila magkaintindihan. Ang dating maayos na pagtatrabaho ay napalitan ng sigawan at pagtatalo. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, natigil ang pagtatayo ng tore. Walang may gustong magpatuloy dahil puro na lang gulo ang nangyayari. Ang kanilang dakilang plano ay gumuho. Dahil dito, pinangalanan ang lugar na iyon na Babel, na nangangahulugang guluhin, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong mundo. Mula sa lugar na iyon, nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang mga tao. Naglakbay sila sa iba't ibang direksyon at nanirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo ayon sa kanilang bagong wika at pamilya. Ang kwento ng Tore ng Babel ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Itinuturo nito na mahalaga ang pagpapakumbaba. Ang pagmamataas at pagnanais na maging mas dakila kaysa sa Diyos ay hindi tama. Ipinapaalala rin nito na ang tunay na pagkakaisa ay hindi lamang sa salita, kundi sa pusong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ang dapat nating bigyan ng papuri sa lahat ng ating mga ginagawa.
Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang napakataas na gusali, alalahanin ninyo ang kwento ng Tore ng Babel at ang aral na dala nito. Ang pagkakaisa ay mabuti, ngulit dapat itong gamitin sa tamang paraan na may pagpapakumbaba at pagkilala sa ating manlilikha. At diyan ning tatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayong aral mula sa kwento ng Tore ng Babel. Tandaan, laging maging mapagkumbaba at gamitin ang ating mga kakayahan para sa kabutihan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli!